We're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is the Story Conference, or the Storycon. I'm Patrick Paez. Some of the stories we're watching this Monday, November 25. President Bongbong Marcos fires back at Vice President Sara Duterte's threat to have him assassinated if she is killed. Marcos said such, quote, criminal attempt should not be tolerated. He added that ongoing issues could have been avoided if legitimate questions raised in the Quadcom were properly addressed. Meantime, the NBI and DOJ and other concerned agencies are now investigating Duterte over her recent remarks. A subpoena will be issued against her. Still on the Vice President, her death threat against the President and the First Lady and the House Speaker has made international headlines. These include articles from Reuters, CNN, Time Magazine, and NDTV. And the VP attended the House Good Government panel's hearing into the OVP and DepEd's confidential expenses. Her Chief of Staff, Zuleika Lopez, was absent following her confinement at the Veterans Memorial Medical Center. Lopez's detention has been extended to 10 days due to her alleged evasive attitude and penchant for lying. Joining us today, Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas, and from the Philippine Star headquarters in Parañaque, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hello, people. Ami and Ronald. Hi. Good morning. Happy Monday. Exciting Monday. Happy Monday, Ami. Parang tayo lang yata yung happy. Oo nga eh. Pero ano, alam mo naman dito, never a dull moment talaga itong bansa natin. A ruined weekend, Ami. Di ba? Medyo yung weekend, pinagkaitan tayo ng weekend. Itong weekend na ito dahil sa kahit mga weekend, ganap. Hindi nagwi-weekend ang mga tao rito. Ayun. Talagang walang katapusan ng bangayan. Nakasampu yata akong interview ng weekend eh. Yun, oo. Talaga. May tumatawag. Bakit ikaw na lang talaga kinakausap ng mga tao ngayon? Baka meron namang iba. Para Ami, siya na lang eh, no? Oo nga eh. Kanina umaga, 5 eh. Okay naman. So, pang-anim na kami. medyo. Meron pang 3 mamaya. Okay, Ami, what else do you have? What else do we have from your end about this ongoing developing story? Katatapos lang ng mag-speech ni Speaker Romualdez, pinakinggan ko eh. Pero wala naman direct, sinabi lang niya, respect the institution and kailangan daw merong accountability sa mga sinasabi ninyo. Siyempre, iniintay ng mga tao ko, impeach ng House, pero wala siyang sinabing gano'n eh. Pero last week, nagsalita na siya. Yan ni Ronald na istorya. Last week, nagsalita na siya, di ba, Ami? Nagsalita siya na sagutin na lang yung mga tanong. Di ba last week, sagutin na lang yung mga tanong. Ba't tayo humarap, di ba? At siyempre, humarap siya at si VP nag-out ngayon, nag-out siya. Oo, dati ayaw eh, di ba? Dati ayaw eh, nag-out na. Kaya nga. Pero kita mo ba yung pagpasok niya, di ba? Ibang-iba yung dating eh, di ba? Paikot-ikot to. Siyempre. Parang nagmamando, no? Oo, paikot-ikot to. So, parang may nahugot na lakas. Wala kaming kakampi rito. Right, Break. In the meantime, Ronald, Ami, the President pushed through with his trip to with his scheduled working visit to the United Arab Emirates. Pero one important detail to take note is that hindi na pinatuloy yung I think the trip was cut short. Correct me if I'm wrong, Ami. And then I'm also told that yung media na dapat kasama niya sa working visit nito ay hindi na pinasama. Okay, hindi na pinatuloy because the President intends to come back right away. But before leaving, he left this recorded message to be aired. So let's listen to it. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin nitong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako
bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutup din at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Okay, Ronald, before we go to your take on that statement, I just want to say, Ronald, some very colorful and interesting quotable lines from that speech, ano? Yes. Yan ay aking papalagan. Magandang linya, no, Ronald? Sino man ang tamaan? Oo. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Okay? Ipatokhang. Oo. May chichirya At ang paborito ko, Kwentong chichirya. yung kwentong chichirya. Yun ang the best line dito. Diba? Parang Ronald, naalala ko tuloy mga daang matuwid at yung mga from Pinoy administration, from Pinoy's time. Yung mga linya na daang matuwid at saka walang korap. Walang mga ganyan. Kaya... Ang ganda. Ganda ng mga linya. Well, without weighing on the political yes. ramifications of those slides. In more than 2.5 years, ngayon siya nagpakita ng clear, strong leadership, di ba? Ito yung pinakamatalas niyang salita, matalas niyang speech at nothing lost in translation. Okay, Ronald, kahit hindi niya binanggit yung pinapatamaan, malinaw kung sino kanya pinapatamaan. But Ronald, given what triggered this statement in the first place, yung isa medyo clear and strong. Does this speech of the President, this statement of the President, match the intensity ng mga binitawang salita ni Siyempre, VP Sara? hindi naman. Ang kinukumpara natin ito doon sa kanyang mga speeches niya for the past 2.5 years. Dahil yung personality niya, magkaibang-magkaiba. No? Batay doon sa 2.5 taon at batay sa kanyang personality, naiiba ito. Okay, naiba to. Batay sa personality niya. But do you think this statement is commensurate? Is a commensurate response to what the VP, to what the Vice President has said? Well, tingin ko, si PBBM hindi naman magmumura yan eh. Hindi rin niya magte-threaten ng assassination. Kaya hindi siya makikipag-toe-to-toe sa ganung level. Pero, katulad nga ng sinabi mo, mayroon siyang mga giveaways. Tokhang, chichirya, no? Walang sasantuhin, no? Etc. So, for him, this is very pregnant with meaning, itong speech na ito. In a way, this is very defining. Kumpara sa kanyang personalidad, na conflict-averse, passive-aggressive, at medyo ayaw pumatol. Kahit mismo nung ipapahukay yung kanyang ama at itatapon sa West Philippine Sea. Sabi ko nga nung na-interview ko, kahit hindi na as president, kahit as a son na lang magsalita siya, hindi siya nagsalita. Ang nagsalita si Sandro, no?
Pero ngayon, nagsalita na siya. Kaya tingin ko, this is an indication sa kanyang mga kasama sa gobyerno, sa kanyang immediate political family na go for the jugular. No? Kaya in the next few weeks or even days, baka makita na natin ang ibig sabihin nitong speech na ito. Okay, pero for those who probably missed the joke, or the reference, no? Yung kwentong sitsirya, may pinanghuhugutan yan. Piatos. Yun, Si Mary Grace ang misteryosong Si Mary Piatos. Grace Piatos. Yan lang yun. Mary Grace Piatos. How about you, Amy? I mean, you've covered the president several. Kami ni Patrick, Chippy, Malacanang for some years. What do you make of this statement coming from the president? I think it's very effective. Biro mo, napapunta niyang bigla si Sara sa house. Napa-outtaking niya. Di ba? Although kagabi pa sinasabi na ni VP Sara, her statement now has been taken out of context by malicious minds like Ronald Llamas, no? Hindi naman daw death threat yun. Sinabi lang niya kung papatayin siya. Meron siyang na-hire. Sino kaya yung na-hire, ano? Na mag-assassinate. Baka yun yung nag-assassinate kay Mayor Umali, yung sniper. Ang galing, ano? Pwede. Oh, pwede. Di ba? Long range. Tapos, ano siya, yung statement niya, I think naging sensitive siya dahil pati si Lisa Marcos was mentioned, na i-assassinate, di ba? Kasama dun sa, dun sa kinontrata, Pati yung kanyang favorite cousin, and of course, the wife, medyo crossing the line na yan pag sinama mo na yung mga kamag-anak, Yes. So, and it's a very serious threat coming from a Duterte. No joke, sabi pa niya. No joke. Di ba? Yeah, no joke daw. Sinabi niya, no joke, twice. Twice. No joke. Ang sinabi lang naman niya ngayon, it's been taken out of context. Hindi niya sinabi she was joking. Actually, tingin ko, baka nga totoo yun. Dahil nga, considering the record, she was talking about avenging kung sakasakali man, although may istorya nga ng NBI, sinabi nila, wala daw silang nabe-verify na threat against Sara Duterte. So, yun ang ginagamit niyang basis ngayon para sabihin, na yun nga, ang sinabi ko lang naman, ipapapatay ko kung papatayin ako. Ang sabi nga ni Senator Bato, Ami, conditional threat. Ngayon ako nakarinig ng gano'n. Conditional threat. Conditional threat. Ang condition, pag una siyang pinapatay. What's interesting about that statement, I don't know what context the Vice President made those statements, what she meant by context. No? Pero if you look at it, it sounded clearly enough that she was making arrangements. So hindi lang siya threat. Hindi lang siya threat na mapatay kita. Pero she was actually making arrangements. It seemed like she was making arrangements. And she was talking to someone specifically who answered to her, yes. At saka Patrick, kung wala yung testimony ni Las Cañas, Matubato, etc., pwede mong sabihin na, ano sabi ni Trixie Angeles, hyperbole, blown out of proportion. Kaso, kasama sa Crimes Against Humanity, si Vice President Sara, na sabi ni Las Cañas, marami din siyang pinatira sa Davao. At dahil nga yung kanyang tatay ay kinakasuhan ng Crimes Against Humanity for 35,000 deaths. Hindi yan biro. Ibig sabihin, baka meron silang capacity, meron silang wherewithal to do that. Kaya active threat ang trato ng Malacanang, ng PSG dito sa kaso nito, no? Ang tawag sa Amerika, clear and present danger, di ba? Yun ang tawag sa mga pelikula, no? Kaya yun yung isang kaibahan nito pag sinabi mong joke. Tsaka, Ami, pag na-monitor mo sa around the world, no? Sa The Guardian, Agence France, CNN, sa Arab News, sa Fox News, sa CNN, Washington Post, The Straits Times, no? Etc. Hindi nakalagay doon yung joke. Ano nakalagay doon? Threat. No? Hindi because she is a Duterte. Yes. Hindi nagduwan yung international media. No joke, sinabi niya. Walang nuance. Hindi naman siya unhinged nung sinasabi niya. Kailangan lang niya ng anger management, So, you mentioned that, Amy. So, could this just be seen as an outburst by the Vice President then? It was an outburst, pero yung threat niya kasing yon, because of the background of her family, pwede siyang
Meron mo tayo ngayong mga unsolved murder, remember, na, Dami. na ganyan nga, targeting public dami. officials. Oo. Oo. Ibig sabihin, Hindi siya pwedeng hindi seryosohin. Kung ako PSG, hindi ko yan, you will be remiss in your duty kapag hindi mo sineryoso ang sinabing ganyan ng isang member ng Duterte clan. Okay, given that we're hearing those words coming out of the Vice President herself, and people have used words like clear and present danger or active threat, or there's actually arrangements are made for that and for a kill. What do you make of the government's response to this? We saw that this president's the prepared statement of the president was followed by a palace briefing with the DOJ, the NBI. At the palace earlier today. Tingin mo, is government sending a strong message? Has the government response been sufficient? Well, sufficient, hindi natin sigurado. Dahil ito kasi ay hindi lang slow burn. For the past 2 years, nangyayari na ito. From the Tambaluslos 2 years ago, hanggang dun sa January 28 rally, na nag-threaten si Digong ng uprising, mutiny, coup d'etat, secession, even a hint of assassination. At nag-double down si Baste Duterte nung sinabi niya na baka mangyari sa inyo ay yung nangyari sa Romanov. At that point, it was still a metaphor. Hyperbole pa rin. Well, diba? At that point, Ronald, when you say a reference, baka mangyari sa inyo yung nangyari sa Romanovs ng Russia, well, yung if you are not a Duterte, it could be a hyperbole. But with all those deaths, with that case in the ICC. Yeah, but Ronald, this is taking it to a different level. This one is taking it to a different level, this recent statement. Yes, pero hindi siya malayo dun sa mga threats before. Now, my question is, Ami, Ronald, yung naging hakbang ba o sagot o response ng gobyerno, would you consider it as adequate, kulang o sobra? Well, ang tingin ko ay para sa gobyerno ay adequate ito dahil hindi pa nila ito ginagawa in the past. Halimbawa, ang presidente hindi pa sumagot ng ganito for the past 2.5 years kahit pinabanatan siya. Tapos itong ginawa ng NBI, ibang mga security agencies na pinag-aaralan nila magsampa ng kaso. Hindi investigation, kaso laban sa Vice President na immune from suit. Di ba? Immune from suit. Ibig sabihin, seryoso, seryoso talaga to, di ba? Paano pag clear and present danger, baka yung immune from suit ay mawala, no? Dahil active parang active threat sa highest official of the land. But we've also seen, the Vice President is not immune from suit. No, I mean, pag mga kaso na below, na hindi ganun katindi. Criminal. She is not immune. She is not immune. She's not immune. Vice President is not immune from prosecution. Kaya nga siya iniimbestigahan ngayon ng DOJ Ang iniintay ko ngayon, Ombudsman kumilos for graft dahil yung mga naglalabasan sa Committee on Public, yung good government pwedeng plunder yun involving yung meron ng mga Commission on Audit Report. Yes. Iniintay namin na magsalita ang Ombudsman. Pero, not necessarily kay Sara mismo, kahit sa mga tao muna niya sa ngayon. Pero dahil under investigation pa siya. Pero sabi ni Trillanes, mismo, she can be investigated. Pero sabi ni Trillanes, hintayin mo nang mapalitan yung ombudsman dahil malapit na mapalitan. Dahil parang wala nangyayari sa mga sinasampa niya habang yung ombudsman ay appointee. Baka yun nga, inaano niya na naghihintay na lang siya mag-retire. He will be retiring next year, early next year, di ba? Yeah, early next year. Appointee yan ng mga Duterte. Alam mo naman dito sa atin Yes. If you will recall, Ami, Ronald, during the past administration, during Duterte's time, there was a teacher who made a threat against the president. Hinuli. And he was arrested. Do you sense that the government is treading extra carefully in this case now? Yes. Siniseryoso talaga nila. No? Too carefully? Dahil, kumpara sa teacher, yung Vice President may capacity, may wherewithal, no, para gawin yon. Yung teacher nahuli kagad. Hinuli kagad. Etong Vice President medyo... Tsaka yung teacher, walang capacity. Anong gagawin ng teacher para ipatira si Digong? Di ba? And yet, to my point nga, Ronald, and yet, mabilis inaresto yung teacher na yun. Yes. So, how come ngayon medyo nag-iingat sila? Or yung sinasabi nga it becomes a more political yung sinasabi action? nga ni Ami, not immune from suit. Anong ibig sabihin nun? Pwede na bang bilisan, hulihin yung Vice President? May may kaunting gray area. Ano ba yung impeachable? Ano yung not immune from suit?
Dahil wala tayong masyadong jurisprudence eh. Di ba? Wala tayong karanasan eh. Beyond the legal ramifications, Ron, I'm just wondering if there are political ramifications that are being weighed in by the palace, by this administration. For example, syempre, iba yung teacher, walang hatak na tao. Iba yung kakayanan ng Vice President who is a political leader. Pero matagal na natin sinasabi, Patrick, kung hindi nila dadalhin ito sa logical conclusion, after the midterms, manganganib naman yung mga Marcoses. Dahil mataas pa si Sara sa ratings, no? Kahit tied sila ni Ravi Tulfo, for example, mataas pa rin siya. Kaya yung mga umalis sa kanila will begin to go back. At baka yung mga nasa gobyerno magsimulang maubos. Kaya panto a survival fight ito Kaya yung gobyerno will have to go for the jugular, or else the Dutertes will go for the jugular. This is a jugular battle. Hindi ito medya-medya. Hindi ito medya-medya. No? Kung sino yung kukurap, whoever will blink will lose. Okay. When you say jugular, the government has to go for the jugular, meaning to say define jugular. Well, meron kang for this administration. Yes. Halimbawa, meron kang tatlong Damocles sword sa ulo ng mga Duterte. ICC, na medyo nag-soften na yung gobyerno sa pagpapapasok, no? Papapasukin na. Ikalawa, impeachment, which, lagi ko sinasabi, could happen within the year. No? At ikatlo, yung mga kaso na sinampalan ni Trillanes at mukhang isasampa rin ng DOJ. These are non-bailable cases. Labang kaya sa asawa ng Vice President, sa kapatid, sa kanilang mga kaalyado. So, ito yung sinasabi nating survival fight. Yan yung sinasabi nating jugular. Kung yan ay bumaba, then the Dutertes are destroyed. Kung hindi, magbabago yung ihip ng hangin. Kasama ba dyan sa yung impeachment? Yes. Dahil should that be part of the... Dahil pag na-impeach ang Vice President, hindi na siya pwedeng tumakbo for any elective position. Which only means na baka isipin niya na kung magiging successful ang impeachment, may option siya to resign as Vice President para makatakbo siya sa 2028. That is an option for her. Kung tingin niya ay balance of forces, talo siya. Halimbawa, itong ginawa niya ngayon, yung kanyang mga kakampi sa Senado ay na-isolate. Yung gustong ibalik yung kanyang budget sa national budget na mga miyembro ng administration ay ngayon magdadalawa tatlong isip. Dahil nga, dito sa threat niya sa Presidente. So this outburst of hers last Saturday cost her a lot. Is a backlash. Yes, cost her a lot. No? Dahil nadagdagan yung possible articles of impeachment, medyo na-isolate niya yung kanyang sarili doon sa kanyang mga sympathizers sa Senate na miyembro ng administrasyon na gustong ibalik yung budget niya sa bicameral session. No? At hindi ko sigurado dahil yung sinasabi nila baka makakuha ng support or sympathy. Pero pag tinignan mo, wala masyado dahil sino naman ang magrarally kay Zuleika Lopez? Nobody knows her, di ba? So baka sa pag nagkaroon ng impeachment, may gumalaw. Pero dito sa usapin ni Zuleika, na napatunayan ng dalawang hospital na wala lang palang karamdaman, no? Iba yon. No? Okay. Ronald? Titingnan natin ngayon kung ano yung statement nila dun sa House. Nihintay pa natin yung report Okay. Kung sakasakaling we will see some transparency dun sa paggastos nila ng confidential funds. Kasi sinasabi ng mga company nila sa Senate, susubukan pa raw nilang ibalik yung, additional. Hindi naman ibalik kung di dadagdagan yung pondo ng OVP pagdating sa bicameral conference committee. So malapit na yon. So titingnan natin, siguradong itong pagharap niya ngayon, may impact siya ngayon sa sentimento sa Senado. We will bring in, ngayon, Ronald, we will bring in our House correspondent when we come back. You're watching Storycon on One News. We just need to take a quick break. News and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez, and still with us, Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political pundit. Now let's talk to mobile journalist Marymon Reyes, who's been covering this event, this developing story. She is now at the House of Representatives. Marymon, what's the latest? Kumusta, Marymon? Palakad-lakad pa rin ba si Bibi dyan sa likod mo? Hi, Marymon. Good afternoon, Miss Ami, Sir Patrick, and Sir Ronald. So far, ang ina-expect natin ngayon is tatagal pa itong hearing ngayon kasi
natuloy na ang 7th hearing na House Committee dito and nakita na natin yung presensya ni Vice President Sara Duterte na supposedly a few weeks back, a few days before, na inaasahan natin na hindi siya haharap at wala siyang plano na humarap sa mga hearing na ito. Bukod sa kanya, dumalo na rin at humarap na dito yung 4 pa na opisyales mula sa kanyang opisina na cited in contempt dahil din sa kanilang pag-iwas sa mga summon sa hearing na ito. Kabilang dito sina Assistant Chief of Staff Attorney Lemuel Ortonio, OVP Special Disbursing Officer sila Gina Acosta, Edward Fajarda mula sa DepEd, at lahat nga ito ay mga cited for contempt. Hindi natin nakita ang presensya ni Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez dahil siya pa rin daw ay nananatili sa Veterans Memorial Medical Center. At ito yung isa sa pinaka sinabi kanina ni Vice President Sara Duterte nung pagkatapos niyang mag-oath na gusto nang mag-resign na nitong si Lopez dahil daw sa trauma na nakuha niya sa naging experience sa kamay daw ng House Committee na ito. Pero at the same time, pinaglalaban niya pa rin na hindi raw makatarungan yung buong proseso at procedures. Itong sinasabi nga na due process na kinakaharap nila ngayon. So far, kanina sa interpellations, ang narinig natin kinakausap dito si Special Disbursement Officer Edward Fajarda. At hindi naging malinaw dahil hindi niya rin mapinpoint kung saan nga ba napupunta itong 37.5 million na confidential funds dahil wala rin daw siyang direct interaction sa recipients nito. Nagkaroon dito ng pinpointing ng mga taong may kinalaman o sila raw na may ugnayan tungkol sa confidential funds. Siya, si Fajarda, si Vice President Sara Duterte, at saka isang security officer na later on pinangalanan na si Colonel Denise Nolasco. So isa sa pinaka-pinoint dito ng House Committee sa mga susunod na hearing daw ay iimbitahan nila si Nolasco para malaman kung totoo ba itong sinasabi ni Fajarda. So itong sinasabi ni Fajarda tungkol sa confidential funds, parang dumadaan lang daw ito sa kanya. Ang mas may alam daw tungkol dito ay si Nolasco. Kaya pagdating sa recipients, yung mga acknowledgement receipts na supposedly isa siya sa mga pumirma na ito, hindi mabigyan kanina ng malinaw na detalye. Balik po sa inyo. Mary Moon, alam na ba natin kung sino si Mary Grace Piatos? Tinanong na ba ngayon? Nako, Miss Ami, hanggang ngayon, question pa rin ito kung sino nga ba itong pumirma sa isang acknowledgement receipt si Mary Grace Piatos. So far, wala pa tayong nakukuhang detalye tungkol dito. And nung nag-ambush interview rin tayo kanina kay Vice President Sara Duterte, hindi rin natin ito na-bring up at wala rin siyang sinabi or sinagot tungkol sa confidential funds. Kaya ngayon, hindi pa rin malinaw talaga, hindi pa klaro kung sino itong pumirmang Mary Grace Piatos. Pero sa ambush interview natin kanina kay Vice President Sara Duterte, nangyari kasing interview pagkatapos nung press conference ng Department of Justice at ng NBI. So ang sinabi niya, lahat daw kung magkakaroon ng mga kaso, impeachment complaints na paparatang o haharap daw sa kanya, ready daw siyang sagutin ang mga ito, ready raw siya na harapin ang mga ito para lang daw masiguro at maituwid niya yung record niya tungkol sa issue na ito, Miss Ami. Okay, Mary Mon, dun sa ambush nyo kay VP Sara Duterte, did it sound like she was more or less backtracking or soft pedaling doon sa binitawan niya mga threat? Tawagin na natin threat, ano? Laban sa Presidente, sa First Lady at sa Speaker of the House. Actually, Sir Patrick, firm pa rin si Vice President Sara Duterte kanina. Hindi siya nag-backtrack, hindi rin siya nag-pedaling tungkol dito. Actually, sinabi pa nga niya, haharapin din daw niya, papalagan din daw niya lahat ng ginagawa sa kanya. Kasi nabanggit niya pa nga raw dito kapag sa iba, pagka sa kanya raw, hindi raw pinapansin, hindi raw nabibigyan ng atensyon. Pero pag sa iba raw, nagiging national security. So, saan daw siya lulugar sa mga ito? So, kanina very headstrong pa rin si Sara Duterte. Kaya nung tinanong natin, ano yung sunod na mga plano niya o hakbangin niya, haharapin niya raw yung mga impeachment cases o mga reklamo pag may lumabas sa mga susunod na oras o araw. Okay, I just want to know also, Mary Mon, kung sino ang napansin mo mga kasama ni VP Sara Duterte nung pumunta siya sa House. I just want to know sino yung mga close-in niya right now, who are the people around her. Yes. Ang pinakakasama talaga Yes, Mary Mon. Yung 4 na cited for in contempt, yung sinasabi natin sila Fajarda, kanina sila Sanchez, sila Lemuel Ortonio, sila yung magkakasama talaga ever since dumating dito si Vice President Sara Duterte. Other relatives, wala tayong nakita and iba pang mga kaibigan, wala pa kasi, for example, sila Senator Bato de la Rosa, kanina nakita natin, wala dito sa hearing pero nandoon sa Veterans Memorial Medical Center. So more likely, baka nagkaroon sila ng conversations during that time pero dito, hindi natin nakita kung dumalo ba o wala ang presensya nila Senator Bato de la Rosa and other supporters of the Duterte clan or mga kasamahan talaga ng bising presidente. Mary Mon, ano ba talaga nangyayari? Dahil sabi ng hospital, wala naman daw problema si Zulaika Lopez. Wala naman daw sakit, healthy naman daw. So, anong ginagawa sa hospital? No? Anong status niya ngayon? Dahil yung mga doktor na nagsabi, wala naman daw problema.
No? So, ano yan? Pwede ba yan? Pwede kang magstay dyan kahit wala kang physically mali o wrong sa iyong kalusugan? Sir Ronald, yan yung isa rin sa kine-question kanina nila Representative Dan Fernandez, nila Representative Joel Chua. Kasi doon sa Certificate of Confinement, nakalagay, acute stress disorder itong diagnosis na nakita kay Lopez. So, ang pinaka nakita dito dahil daw doon sa kahirapan ng pagtulog, yung anxiety, binabangungot, etc. Pero ang tinatanong dito kanina ng House Committee, wala kasing nakalagay doon sa certificate kung physically unfit ba o fit itong si Lopez para pumunta sa mga aktibidad tulad nitong hearing. Kaya ina-expect nga nila kanina, nakaharap dito si Lopez. Pero naglabas din ng sulat itong si Lopez na humihingi daw siya ng konsiderasyon sa magiging absence niya para sa hearing na ito. Pero totoo yan, Sir Ronald. Yan yung isa sa pinakatinitignan nila dito, yung literal na sitwasyon o yung status ni Lopez. Pero base din doon kanila Senator Bato de la Rosa kanina na bumisita dito kay Lopez, okay naman daw, pero may mga times kasi na hindi raw makapagsalita o hindi raw makakilos ng maayos si Lopez kasi parang nagkakaroon pa rin daw siya ng episodes ng anxiety attack. So, yun yung pinaka-narrative tungkol sa sitwasyon ngayon ni Lopez, kaya wala siya dito sa hearing. Talaga naman kahit sa House, hindi siya makapagsalita. Anong gagawin nila ngayon? Anong gagawin nila ngayon? That's a government hospital. Susunduin ba siya doon sa hospital kung ganyang kung ganyang wala naman pala siyang sakit ayaw niyang umalis dyan. Anong options kaya ng House? Ms. Ami, kanina binanggit naman ni Representative Franz Castro na i-extend yung detention dito kay Atty. Zulaika Lopez. So supposedly, yung detention sa kanya 5 days lang until today na continuation ng hearing. Pero since absent daw itong si Lopez, di siya nagpapakita at baka nga raw mapatagal pa yung pagstay niya sa ospital, na-extend ngayon ng another 5 days. So 10 days total na magiging detention dito kay Atty. Lopez at inaprubahan ito ng House Committee. So we're checking or we're going to see sa mga susunod na araw kung may extend pa ba ito or if humarap si Lopez ay baka mapapaikli na o matatapos na itong detention sa kanya. Merimon, hanggang kailan ba yung Quadcom? Dahil alam ko kasi, pag natapos yung Quadcom, tapos na rin yung mga kinasuhan nila ng contempt, yung detention na yan, no? Kaya 10 days, meron pa bang Quadcom nun? Sir Ronald, ina-expect nga nila dapat nga daw kung humarap lahat ng resource persons o kaya witnesses, hindi na raw aabot ng 7 hearing ngayon kasi 7th hearing na to. So they're expecting pag nakumpleto na nila yung witnesses, resource persons na kakailanganin at saka na, kumbaga na busisi na lahat ng mga documents, mga resibo, pwede matapos na itong House Committee hearings. Pero since ngayon, tulad nito, si Atty. Lopez, isa siya sa parang sinasabing key na resource person para nga matukoy kung meron ba talagang alleged misuse ng confidential funds, pwede pang ma-extend ang mga hearings hanggat hindi pa talaga nabubusisi lahat ng impormasyon tungkol dito. Merimon, pupunta ka ba ng Veterans Memorial Hospital? Pupunta ka rin ba doon? O diyan ka lang sa Congress? Kawawa no? Pinaglalagari mo si Merimon. Hindi. Kung pupunta kasi siya, paki-check kung may kwarto na available dahil may anxiety attacks din ako pagkasama ko si Patrick. Alam mo si Merimon. Merimon, Sabado pa yung nagko-cover. Binabangungot din ako. Ikaw ba binabangungot ka? Medyo. Biglang... Nag-issue ba ng statement si VP o natanong about reaction dun sa sinabi ni President Marcos? Kasi medyo mabigat yung salita ni President Marcos kanina, ha? Miss Ami, yung pinakamalapit na nakuha natin dito ay yung ambush interview. As in, sakto-sakto lang nung pagkatapos nung lumabas yung statement from Malacanang, yung video ni President Bongbong Marcos, pati yung press con ng NBI, DOJ. Dito mismo sa may loob, nakita natin at naabutan natin si Vice President Sara Duterte at na-ambush interview natin siya tungkol doon. Pero tulad ng nabanggit ko kanina, stern siya at naniniwala siya na pagka may lumabas nga raw na complaints, seryosohin niya, haharapin niya ang mga ito. And same goes doon sa sagot ng Malacanang, siya rin daw, papalagan niya rin daw kung ano ang ginagawa sa kanya. Okay, maraming salamat. Merimon Reyes, our mobile journalist covering their life at the House of Representatives. Thank you. Okay. If you look at the videos of VP Sara, parang wala lang. No, parang Saturday did not happen. Parang paikot-ikot lang siya. Hindi, sabi niya nung isang araw, wala naman siyang threat kay Presidente Bongbong, kay Lisa Marcos, kay Speaker Martin, dahil wala naman daw siyang mamanahin na nakaw na yaman. Yun yung sinabi niya, wala siyang mamanahin na nakaw na yaman. Tawa ko lang tawa. Kaya wala siyang threat. Hindi kaya outburst na yun, dala nung
pinatayan sila ng ilaw ng kuryente doon sa opisina nila. Pinapatay naman talaga ilaw at kuryente ron. Dahil baka kasi yung mga individual na mga offices, baka may naiwan na microwave, baka may naiwan na stove, baka magkaapoy. You know that as a fact. You know that as a matter of fact. Nagpapatay talaga ng ilaw ng kuryente sa mga Kaya mismo si Pulong, sinabi niya sa letter niya, kahit patayan ng kuryente at saka tubig, di ba? Ginagawa talaga yun eh. May mga rules dyan eh. At saka yung medyo nagkamali si Congressman Pulong na sabi niya na ang may-ari naman daw ng opisina niya, yung kanyang distrito. Mali eh, dahil may-ari kasi noon yung gobyerno. Dahil after 3 years, pwede kang paltan eh, as congressman. So, well, in the meantime, I guess that's what he means. In the meantime, it belongs to his district. Well, pero hindi mo ibig sabihin, hindi mo pwedeng gawin lahat ng gusto mong gawin. No, yun lang naman ang ibig sabihin ng House. At saka kung pinatay ng buong House of Representatives yung kuryente, hindi naman pwede sa kanya lang bukas. So I guess yun po ang ano doon. Medyo yung that image, the optics of the Vice President going Facebook Live, everything's dark behind her. Hindi, paano sabi ko nga last week nilagay nila sa quandary ang House, dami pido, dami pidon. Paano? Hindi naman pwedeng baliwalain yung rules nila as an institution. But was it necessary? At the same time, hindi naman pwedeng kaladkarin yung Vice President. Okay, but was it necessary, for example, I'm just asking, to be contrarian about it, was it necessary for the House of Representatives to transfer Attorney Lopez to the Women's Correctional? Well, nagsabi na si VP Sara na aalis na siya ng Lunes. Well, tingin ko naasar na sila eh, nung binayolate yung rules nila. Gusto mong samahan, edi samahan mo sa preso. Parang gano'n na. Parang yun ang gusto Pero bawal yun eh. Gusto mong samahan, di samahan mo sa preso. Para sa convicted prisoners ang correctional law, di ba, Ronald? Di ba? Para sa convicted prisoners lang ang correctional. Yes, pero ginawa yun sa Senate, kay Faeldon. Ginawa yun dun sa mga resource person, dun sa Parmali. Diniretso sa kulungan, no? At walang umangal. Hindi, anong kulungan yon? Hindi ko na matandaan eh. Kung hindi NBP yun, it's a different story eh. Diniretso sila sa correctional. Si Faeldon at saka yung dalawa na resource person. We're not familiar with the arrangements at the correctional. Are you saying that there's a facility at the correctional, within the correctional na pwede for detention? Yeah. Of people who are not convicted of any crime. Ayun lang kaya nga sabi ko, abogado dapat ang sumagot dyan. Dahil hindi ko sigurado yung gray area na yan. Ang sinasabi ko lang, may precedent. May precedent. Na nangyari. Whether that is legal or not. Somebody who has not been convicted of any crime has been put there, detained there. Yes, parang hindi kayang i-secure nung limits ng Senate o ng House, nilipat nila ron. Pero at the very minimum, dapat may approval yan ng DOJ, no? Yung executive. Dahil executive powers na yan. Labas na yan sa legislative. Pero sa laki-laki ng batasan, no, bakit kailangan sa correctional insecure? Well, yan nga eh. Actually, yan ang pinoprotesta nila. Pero Ami, pag pinuntahan hindi, yan ang pinoprotesta nung Duterte camp eh. Sa bagay, we are setting precedents kasi hindi natin binabago eh. Pero yun ang sinasabi nila. Bakit nyo dadalhin yan sa correctional? Para yan sa prisoner. Para yan sa convicted prisoner. Ano nangyari so, meron din silang meron din silang point doon. Pero hindi ko na natatandaan yung kay Faeldon. Kasi yan ang problema sa atin. Magseset tayo ng president. Hindi, yan ang problema natin. I think yung sa Parmali, meron silang concern about COVID something. So, ibig sabihin, pwedeng kung may concern sa COVID o sa security, may gray area. Ilan ang sinasabi ko na gray area? Paano, dapat clarify na nila yan noon pa eh. Nung ginawa nila yan. Ngayon lang nangyari na yung Vice President dapat nung ginawa nila yan, clarify na nila eh. Yes. Paano ito yung first time na pumunta sa Congress, yung Vice President may dalang kumot at saka unan. So, escalation na nangyari. Nag-escalate yung Vice President, nag-escalate yung House. Alam naman natin, maraming security yung Vice President. siguro mas marami pa yung security ng Vice President doon sa security ng Congress. Kaya nag-panic sila. Whether that is legal dapat ngayon pa lang mag-issue na sila ng rules. Dapat ngayon pa lang mag-issue na sila ng rules eh. Kaya dapat nung panahon ni Faeldon, nag-issue na ng rules. Huwag nyo nang ulitin yan kasi para lang yan sa convicted prisoner eh. Pero nangyari yun namin sa Senate hindi sa Congress Sa Senate nangyari. Ayun na nga. Yan na nga. Kaya ngayon, ewan ko kung nag-issue ng ganong rules din ng Senate afterwards. Yan ang mahirap dyan eh. Kapag may nagprotesta dyan, wala ka namang pinangahawakan ang ganyang kagulo nangyayari. Yes. Pero walang kaso yan Ami, dahil hindi na consummate eh.
hindi na dinadala. So, ang pwede mong banatan, pero walang kaso. Dahil hindi nga na-consummate. Hindi na ilipat sa Women's Correctional. Yes. Baka kung nailipat, pwedeng may magsampa ng kaso. Pero ang suspecha mo talaga nagpipiko na. Medyo. Gusto mo samahan, ha? Gusto mo samahan, dali namin sa preso, doon kayo pumunta. Parang gano'n na. And because of that, nandito tayo ngayon. Yes. Nasa sitwasyon tayo. Dahil hindi naman nila pwedeng kaladkarin yung Vice President sa Congress. At the same time, hindi naman nila pwedeng payagan na baluktutin yung kanilang rules. So, anong gagawin nila? Yun yung ginawa. Yan po, malamang how things can sometimes spiral out of control. Yeah. Only the Philippines. How one move can, and before you know it, things are spiraling out of control. Surreal. Sabi dyan, surreal. Sabi ng isang reporter sa abroad. Nung napanood niya yung nangyari. This looks surreal. Dapat ngayon, linawin din nila yung response nila dyan sa hospital confinement ni Zulaika Lopez. Kasi ganyang sinabi na nga na, wala namang sakit yan. Bakit hindi ko siya palabasin? Di ba? Nakakatawa yun, di ba? Dapat meron din silang decisive move concerning that. Kasi kahit sinong resource person, syempre ninervyusin ka pag haharap ka sa Congress Ano na yung sabihin mong, ninenervyus ako mamaya. Syempre tataas blood pressure mo. Lahat ng klaseng excuse. Dapat mag-issue sila ng malinaw-linaw na sabi ni Ami? Hindi rin naman siya nagsasalita doon sa house. Hindi naman talaga siya nagsasalita. Kaya nga siya hinahabol Okay, our quote for the day, Ami, Ronald, our quote for the day, kwentong sitserya. Yeah. Our word for the day. And we leave you with this image. There. Yeah. Parang cheese curl siya lang. The Vice President. Ewan ko lang kung kailan kinunan to, pero yan. May isang malaking bag ng sitserya. Vice President Leni Robredo. Former Vice President. Okay, thank you for joining the story today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, and Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the StoryCon. I'm Patrick Paez, and we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group, or the StoryCon Group.